Ito naman pakinggan nyo yung tangina dito na matatawa ka dito. Pakinggan nyo yung sasabihin naman niya, bakit mataas yung rating ni VP Sara? Ha? Meron siyang reason. Bakit mababa ang ratings ni Bongbong Marcos? Fake news daw. Pero ito, pakinggan nyo, bakit mataas ang ratings ni VP Sara? How do you reconcile that if that reflects on her leadership but yet her trust ratings po ay siya lang ang yung latest, at least for the Pulse Asia, siya lang po ang nakakuha ng at least mataas na ratings? Ang sakit nun. Paano mo sasagutin yun? Anong masasabi mo doon, ma'am, na sa lahat ng mga taga-gobyerno, siya yung pinakamataas ang rating. Siya ang pinakamataas ang rating, ha? Imagine. Ano masasabi mo ron? Tingnan mo sagot ng boba. Siguro, Siguro. Tanginan to. Mukhang ulo lang puta, panorin nyo. pwedeng masabi dyan na habang As na ratings. siguro, Siguro. Huwag ka magalit. Ikaw naman, no? So ito, nag-a-assume lang siya, nag-a-assume siya. Pero ito, let us look at her background. Her background, meron siyang isang babaeng may espada, na may hawak na timbangan, na nakapiring ang mata. Putang ina niyan. So, abogado siya. O, ganito mag-isip ang isang abogado. pwedeng masabi dyan na habang siya ay nasa ibang bansa, ay approve ng mga Pilipino. Putang ina mo talaga. So, yun ang assessment niya. Ha? Na kaya mataas ang approval rating ni VP Sara is approve sila. Approve sa kanila na si Inday Sara nasa abroad. Gets nyo? Ganun katanga tong putang ina nito. So kay Marcos, 25% fake news kasi. Ang nagdipa na kasi fake news. Kaya apektado siya doon. Kaya bumaba yung rating niya. Pero hindi siya nababahala. Magtatrabaho pa din siya according sa sa kanyang sinumpaan. Bakit si VP Sara ang taas ng rating niya? Siguro kasi nga approve sa taong bayan yung wala siya dito sa Pilipinas. Hindi ba nasa abroad siya nung kinandak niyang ratings na yan? Nandoon siya sa abroad. So, ibig sabihin, gusto ng tao na wala siya sa Pilipinas. Utang ina to. Ayun talaga naman. Tokwa. Gusto daw ng mga Pilipino na wala siya sa Pilipinas kaya ang taas ng rating niya nung wala siya sa Pilipinas. Hindi ba naisip Franz Castro na partida pa yun? Partida pa yun. 1 month si VP Sara na busy. But if you look at his office of the Vice President, gumagana ng maayos. Walang issues, walang problema, nag-deliver sa mandato. Kahit wala yung kanilang leader. Ang taas nung, hindi pa siya masyadong nagtrabaho, meron na siyang 61 trust rating. Pinagkakatiwalaan siya ng tao kahit wala siya sa Pilipinas. O ganito. Di ba umalis si Bongbong Marcos, pumunta sa Vatican dahil namatay si Santo Papa? Sana tumaas ang ratings ni Bongbong dahil sigurado ako. Gusto namin hindi na bumalik yan si Bongbong Marcos. Pustahan tayo. Tataas lang ang ratings ni Bongbong Marcos at masasabi ng Pilipinas na mahal niya Pilipino at Pilipinas. Pag una nag-resign yan, pangalawa, hindi na bumalik ng Pilipinas yan. Mag-awol. Oo, mag-awol si Bongbong. Subukan lang niya mag-awol. Maniwala ka tataas ang trust rating niya. So, Claire Castro, kaya ba pinaalis si Bongbong at pinapunta nyo ngayon sa Vatican, baka sakaling tumaas din yung trust rating niya katulad ni VP Sara? Ganun ba yon, Claire Castro? So, grabe no, sobrang hina ng utak ni ni Claire Castro, mga bossing no, para isipin niya at para lang makapang-asar siya. At para lang meron siyang kagaguhang masagot sa interview. Ang ayos-ayos naman ng tanong sa kanya. Mantakin mo ang ayos ng tanong sa iyo ng media. Ano sa tingin mo? Bakit ang taas pa rin ang trust rating ni VP Sara considering na may impeachment na tungkol sa kanya? Na-impeach siya sa Congress.
Yung tatay niya, nasa ICC na, considering this, that, ang dami lumalabas, Mary Grace Piatos. Ganito lang kasi yan, Claire. Huwag mo kasing sagutin pag hindi mo talaga alam sagutin. Lalo na pag bobo ka. Lalo na pag tanga ka, inutil ka, wala ang silbi. Huwag mo nang sagutin yung mga bagay na hindi mo dapat sinasagot. Ganito lang kasi yan. Aminin mo na kasi. Duterte ka rin naman dati, putakin na mukha, hindi pala dilawang balato. Bakit mataas sa tingin mo yung rating ni VP Sara? Feeling ko kaya mataas pa rin yung ratings ni VP Sara kasi syempre nakikisimpat siya yung tao. Pwedeng ako, ito na yung pinaka-negative na pwede kong sabihin. Ito sa akin lang, nakikisimpat siya yung tao sa kanya. Siguro awa yan. Kasi nga syempre, yung tatay nila nasa ibang bansa ngayon, dating presidente, mahal ng mga Pilipino, kaya nakikisimpat siya sa kanya. Well, imaginein mo ha, ganun karami yung lumabas na tao sa birthday ng tatay niya. Ang daming lumabas na tao sa birthday ng tatay niya. Yung bring him home ng birthday ng tatay niya, nung mga kampanya, yung tawag dyan, yung mga rally ng tatay niya, bring him home, ang dami. Sobrang dami nun. Pero bakit 61% lang yung rating siya? I'm expecting more than that, at least 85 or 90. If you are saying na yung lumabas na tao na yan, yaan yung nagmamahal kaya, no? Yaan yung talagang total na populasyon ng Pilipinas. Or majority ng mga Pilipino yung nakita natin ng birthday ni Pangulong Duterte. Pero at 61%, it means hindi yung mga tao na may gusto kay Pangulong Duterte, yung lumabas nung napunta si Pangulong Duterte sa ICC, it means na kung 61% lang yung trust rating ni Inday Sara, hindi lahat yun pinagkakatiwalaan si Inday. Kuha mo, Claire. Kasi ganito yan. Yung 61% ni VP Sara, hindi totoo yan. Mas mataas talaga si VP Sara. Hindi lang 61. Mali yung sagot mo, Claire Castro. Kung ganun ang sinagot mo, di sana, napahiya pa si VP Sara na VP, 61% lang yung may gusto sa'yo, yung nagtitiwala sa'yo, samantalang sa tatay mo na nakakulong, ang daming lumabas, Hong Kong, Amerika, sa Europe, Pilipinas, ganun karami yung nagrally para sa tatay mo, tapos ang masaya lang sa pamumuno mo, 61? Di ba dapat yun ang tiningnan mo? Sabi ko nga tangina, kung ako magiging anti-Duterte, mas magaling ako sa'yo, putangin na mo ka. Oo, Claire Castro, magpaturo ka sa akin kung paano mang-urat. Napakahina ng logic mo, napakahina ng reasoning mo, considering na abogado ka, tapos ako hindi naman. Ordinaryong Pilipino lang ako na nagko-content. Di ba, Franz? Hindi ka nahihiya sa akin. Mahiya ka naman, mag-effort ka naman, anak ng puta, para kang airport ng Tacloban, ng baho-baho, ang pangit-pangit, ang init-init. Di ba mas maganda 'yon? O kaya aminin mo na lang na mas magaling talaga si Inday Sara na in her absence, she's still the most trusted politician and the most trusted person in the government ngayon. Just admit that. If you cannot, that's your problem, Claire Castro. Find ways para hilain pataas yung ratings ng amo mo. Baka pag pinalitan kita dyan, mas mapataas ko pa yung ratings ni Bongbong Marcos. Kasi habang siya ay nasa ibang bansa, yan po ang rating niya. Okay. So, Yusek, last gusto na question. Pilipinas dito na ang kagaya ni VP Sara, hindi ko po alam kung kasi ayoko namang questionin, ayoko namang i-judge kung ano man po yung naging survey. Ano ayaw mong i-judge? Putangin na mo. Yun na nga yung ginagawa mo ngayon eh. Tapos proud na proud pa siya na sinabi niya yun. Proud na proud siya. At sinabi niya na wala namang instruction ng Malacanang na sumagot siya ng mga ganyan. So it's really all her. It's either she's insecure with VP Sara, she's fame whore, or she's just plain stupid and dumb, or she's paid. Kayo nang bahala kung ano sa tingin nyo yung pwedeng maging katotohanan tungkol dito kay Claire, because the way I see it, she's just really plain stupid. I mean, one press conference after another. Apakahirap ng trabaho ni Claire Castro. Kasi nga, ang hirap
magpabango ng isang mabahong presidente. Napakahirap hanapan ng maganda ng isang bagay na sobrang pangit. Ganito pa kabobo si Claire Castro. Sabi ko nga sa'yo, this is a tribute to Claire Castro. Ganito siya kabobo, ha? Tungkol sa PhilHealth, ito naman ang paliwanag niya. Sabi ko nga sa inyo, mas lalong sabi ko nga, hindi lahat talaga ng abogado matalino. Marami talagang, or meron talagang mga abogado na tanga. No wonder, kaibigan ni Libayan to. Putang ina to. Wala talaga silbi to. O pakinggan naman ninyo yung kanyang paliwanag doon sa PhilHealth. Isang issue din kasi, hindi lang naman... Ito malinaw to. Yung PhilHealth, this is even an issue. This is even, kumbaga, ang mga huwes natin sa Supreme Court, nagkaroon sila ng, alam mo yun, parang, miski sila nagulat na PhilHealth, hindi naman pera ng gobyerno, hindi naman taxpayers' money yun. Kinuhanan nyo para pampagawa ng tulay. Bakit ganun? Hindi naman trabaho ng PhilHealth na pondohan yung mga tulay. Di ba? Eto sagot niya. Doon ginamit. May sinasabing, let's make use of these funds and put it in other government projects. Ayun ang sinasabi ng mga kritiko. Ilagay lang sa PhilHealth. Ibuhos lang ulit. Which is yun naman talaga yung dapat. That money is for PhilHealth. That money was collected for the PhilHealth beneficiaries. Benefit ito ng mga contribution ito ng mga PhilHealth members. Contribution namin ito. Tapos, putang ina, gagastusin nyo lang ng ganun-ganun. Gagamitin nyo lang ng ganun-ganun. Mga hayop kayo. Hindi pa konektado sa health. Buti sana kung pinampagawa nyo ospital. Diba? Buti sana kung pinambili nyo ng gamot. Hindi. Pinanggawa nyo ng tulay. Tapos sa masaklap, yung tulay na yun, binadgetan na. Yung budget ng tulay na yun, nilagay sa unappropriated projects. Pinatigil yung pondo ng project na yun, tapos naglalagay kayo ng pondo galing sa PhilHealth. Samantalang yung pondo sa tulay na yun, inutang natin sa Korea. Putang ina nyo, tapos ito ang paliwanag mo, Claire? Doon. Bakit kailangan ilagay pa sa iba? I-prove lang nila na nagamit hindi para sa connected sa health. Putang ina. Supreme Court. Anong sinabi ng Supreme Court? Ano mas magaling ka pa, Claire, sa Supreme Court? Ipukin ng ina mo, napakabobo mo tao ka. Ano sabi ng Supreme Court? Isoli nyo yung pera. Yung kinuha nyo na pera na yan, isoli nyo. Kasi mali yung paggamit nyo. Napahiya na nga kayo doon. Putang ina, pinagtatanggol mo pang inutil ka. Magkano ba kinita mo dyan? Pag mali, Claire. Hindi mo naman kasi kailangan ipagtanggol lahat ng pagkakamali ng Kasi you can always say, with regards to that, I cannot comment because hindi ako, that is beyond my pay grade. Hindi pa namin napag-uusapan yan. I asked the president about it. He hasn't given me any answer yet. I'll get back to you once I have the answer. Let's just put that in the parking lot. Mga ganun, di ba? Putang ina. Mas magaling pa ako sa iyo, Claire. Huwag mong sagutin yung mga bagay na hindi mo talaga alam yung sagot. If you're just, kung yung logic mo is bobo, kung yung reasoning mo is pangtanga, putang ina, tanga lang yung maniniwala sa'yo. You cannot fool these educated people. Putang ina, ako nga, hindi mo ako maloko, sila pa. Yun lang. Kung hindi siya connected sa health, it can be questioned. Pero kung lahat yan connected sa health, let's say po, ito yung napakaganda niyang paliwanag. Tangina, sabi ko nga, I am so proud of myself. Nung narinig ko to, imagine she's also a vlogger and she's a lawyer. Pumasa to sa bar. Tapos, USEC pa. Kasi ako, it's important sa akin yung pagbibigay ng analogy para in layman, maintindihan nyo yung ibig kong i-point out. Tingnan mo kung gaano ka crooked, kung gaano ka kapalyado yung reasoning ng tao na to. Halimbawa, nandoon yung pasyente, hindi makatulay. Walang road. So, ito bang pondo na to na napunta na sa National Treasury? Paano kami makaka-reach doon? We have some
we have to use some funds na para maiabot at health connected yun. Kasi yung mga tao Health connected daw kung yung isang tao nasa isang isla at hindi siya magamot-gamot dahil putang ina. Tignan mo kabubuan ng puki ng inan to Nandoon yung may sakit, hindi siya makatawid, walang tulay. Anong ginawa? Gumawa ng tulay. Bobo, nagbigay ka na nga, putang ina to, nagbigay ka na nga ng example pang tanga pa. Susundan natin yung tanga mong analogy. Nandoon sa malayo, hindi makapagpagamot, putang bibigyan mo ng tulay. Gawan mo ng ospital doon, tanga. Pukin ng inan to, bobo. Kaya nga si Bongo nagpagawa sa buong Pilipinas ng mga malasakit center Mega health centers para hindi na sila tumatawid ng isla para makapagpagamot lang. Tapos, ikaw, ganun ka kabobo. Hindi maabot, hindi makapagpagamot yung nandoon. Gagawan mo ng tulay? Tanga! Pag yan ba tumawid sa tulay, gumaling yan? Putangin na mo ka? Pag tumawid yan sa tulay, may sakit pa din yan. Tanga! Di gawin mo, lagyan nyo sila ng ospital dun. Para hindi na sila tatawid, dun palang makakapagpagamot na sila. Pukin ang ina mo, inutil ka. Yun, ginamit ko sa iyo yung yung logic mong pang tanga. Pero sa totoo lang, mali pa din Bakit? Puta, meron nga tayong Department of Public Works and Highways, DPWH. Yan po ang may pinakamataas na budget sa loob ng ilang taon na, ilang budget deliberation na, ilang GAA na sila yung pinakamataas na budget. So may pondo yan. Putang ina. Dapat nga pinakamataas ayon sa batas, health education sector. Pero lahat nga ng pera nasa DPWH. Tapos kukuha ka pa ng pera sa PhilHealth para lang gawin yung trabaho ng DPWH. Tanga ka ba? Ang gumagawa ng tulay, kalsada, DPWH, LGU, mga congressman nila, sila yung dapat magpagawa niyan. Bakit ka kukuha sa PhilHealth ng pera para makapagpagawa ka ng tulay dyan? Tanga. Tangin to, napakabobo mo. Trabaho ng DPWH, papagawa mo sa PhilHealth. Ano yun? Department of PhilHealth Works and Highways? Ganon? Ang bobo mo naman. At saka besides, dapat ito na lang naisip mo. Yung katulad ng sinabi ko kanina na nandito yung tao, hindi makatawid, kasi walang tulay, gawan natin ng ospital doon. Di ba yun yung mas maganda, Claire? Kaysa gawan mo ng tulay, tangin to, napakabobo. nandoon sa lugar na yon, hindi yun maaabot ng PhilHealth. So, kaya po ang pwedeng gamitin doon, maaaring gamitin yung accumulated revenues na hindi ibinabawal. Di ba? Hindi siya Pero hindi ba binabawal. yung ginajustify niya na lang, Attorney Claire? No, di ba? Napahiya siya. Di ba parang ginajustify mo na lang, Attorney Claire? Kasi mali na, putang ina mo, Claire, tinatama mo yung mali. Or mali, ginagawa mo palang tama yung mali. Yun yung pinakamali. Putang ina, so ang talagang mali ng gobyerno na to, ikaw. Bumababa talaga yung quality, yung caliber ng public service dahil sa putang inang kabobohan mo. Kaya pasensya na medyo talagang napatambay ako sa iyo ngayon. Pero puta, napakahina mo. Nakakahiya na sinabi nung nag-i-interview sa'yo na ginajustify mo na lang. Nagdadahilan ka na lang. Kahit mali na, ginagawa mo pa rin. Ganyan ka kapulpol. Animal ka. Kaya maraming salamat mga bossing. Sana nagustuhan nyo itong ating content na ito. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Naku, nakakatakot talaga ang Pilipinas. Tayo pinamumunuan ng mga tulongges, ng mga
putangin na segunda mano yung mga utak. Hindi ko alam kung saan ba nila binili itong mga ito. Diyos ko po. Pero maraming salamat sa inyong pagpatnubay, mag-like po at mag-share sa lahat po ng ating mga videos. At maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Salamat po sa mga nagla-like, nag-share, nagko-comment. Importante po yan. Mag-subscribe din po kayo kasi marami po ako nakikita na nanonood dito sa channel natin nang hindi pa po nakasubscribe. So, please subscribe po kayo, like, share, and of course, salamat po sa mga super thanks sa ating comment section. Mabuhay kayo at sana ay mas dumami po ang blessing na matanggap ninyo sa inyong buhay. God bless you and kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at